Anong meron si PRRD na wala yung iba? Sakripisyo. Kasi yan po ang hinahanap ng taong bayan sa politiko. Ang mga taong bayan kasi sawang-sawa na dun sa pangako, ayuda, pero pag tiningnan mo, walang sakripisyo. Kay PRRD, kikita nila. Uubusin ko ang mga adik. Wala akong pakialam sa human rights. Bali may kaso ko, makulong ako. Basta kayo, makakapaglakad kayo. Yung anak ninyo, makakapaglakad sa gabi nang hindi nare-rape. Yun sakripisyo. Yung, di baling, yumaman ng Davao. Kami kahit pangit ang bahay, okay lang. Hindi nyo makikita yan sa ibang politiko. Yung buong probinsya mahirap, tapos yung bahay nila mansyon. Yung mga laki sa mansyon, di ba? Hindi nila makitaan eh. Alam mo, puro salita-salita. Pag ang hindi yung mga pinagsasabi ng politiko at hindi kumunek sa sakripisyo, hindi mahal ng taong bayan. Kita mo si PRRD, halos di makalakad na eh. Bagal-bagal lumakad. Pero malayo pa lang. Pagkakaguluhan, kung wala security to, baka nadumog na to, matagal na eh. Talagang dudumugin to, boss dada ng taong bayan. Address ko lang tong video na to ha, kasi nga taga Davao City nga ako. Sa Davao City ngayon, lalong-lalo na sa bahay ni Tatay Digong, maraming na-alarming ngayon no, dahil sa pangyayari ngayon na may banta nga daw na halughugin yung buong bahay ni Tatay Digong, and may mga drone daw sa taas naka-ikot-ikot nga. Shoutout sa mga kapitbahay namin dyan. Lahat kayo, baka darating si Tore anytime. Lahat na mga aso ninyo, pakawalan nyo na. Ganun kalakas si Duterte talaga. Hindi mo alam eh. Yung ba, dama-dama mo yung pagkatao niya. Okay? Hindi ka maghihingi ng bayad, hindi ka maghihingi ng kahit ano, basta masuportahan mo lang siya. Oo, ganun siya kahalimaw sa mga tao. Sobra talaga yung effective niya, yung, ano ba, parang, ang lakas niyang ipagtanggol. Parang hindi ka mag-alinlangan na ipagtanggol mo isang tao. Yun ay si Duterte. Kasi yung mga ginagawa niya, para siyang, hindi kaya, tama yung sinabi niya, hindi kaya gawin ng iba yung mga ginagawa niya. Totoo yun. Kasi, sa mga pananalita niya, kakaiba siya tao. Kaya sobrang nalulungkot kami ng ilang araw na kami umiiyak kayo. Tatay, di ko umuwi ka na ng Pilipinas. Sana ay makauwi ka na talaga ng Pilipinas. Kasi buong mundo umuulan ng luha. Kahit ibang lahi, pinagtatanggol po kayo. Sana ay ikaw ay lumakas. Kasi nakikita natin kahapon. Iba kasi yung boses niya. Iba yung pag-alis niya sa Pilipinas at yung dumating doon sa Netherlands. So iba na yung boses niya. Sana po ay maging okay ka. Oo, kasi marami na kailangan sa'yo. Marami pang gustong makita po kayo, Tatay Digong. Umuwi na po kayo ng Pilipinas. Okay? Mag-pray at sana maging okay and healthy. Kaya maging okay and healthy mo. Ayun. I love you, Tatay Digong. Please like and subscribe.